Okay, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Bisdak Reaction TV. Kumusta na ba ang bansang Pilipinas sa ngayon? Kayo dyan, kumusta? Paki-comment naman kung taga saan kayo para sa susunod na video isa-shoutout ko kayo. Ngayon meron na naman tayong bigyan reaction, ang hula ni Madam Bertud. Marami na din siyang nahulaan na nangyari sa ating bansang Pilipinas, lalo na yung mga nangyayari na mga rally last year 2025. Ngayon hinulaan niya si President Bongbong Marcos at ang mamayang Pilipino sa ating bansang Pilipinas. Bigyan natin ng reaksyon kung totoo ba yung nakita niya sa baraha. Kasi pinaliwanag ni Madam Bertud doon ang nangyayari at mangyayari pa. At ngayon hindi natin patagalin pa, ito na po ang hula ni Madam Bertudis tungkol kay PBBM Bongbong Marcos, lalo na sa mga mamayang Pilipino. Okay, tingnan natin mabuti kung ano ang nangingibabaw na enerhiya sa ating bansang Pilipinas. Ano na ba ang nagaganap? Ano na ba ang pangyayari? At ano na ba magiging resulta? So dahil dyan sa mga kaguluhan at matagal at nakakapagod paulit-ulit, malalaman natin kung ano ang sinasabi ng tarot card. Kasi ayaw ko rin ng paulit-ulit sa mga sinasabi dahil hindi tayo chismosang fortune teller. Kaya I wish you all mga ka-Bertudes and happy. Kaya sa ako mag-focus dyan sa mga kaguluhan na gusto ko ibigay sa inyo or nakikita ko, mas nagpo-focus ako sa aking goal and my dreams and my lifestyle, you know? Kaya tingnan natin ang ating makikita sa takbo ng bansang Pilipinas, no? Sa ngalan ng administrasyong Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos, na? So this is the card. I picked the card, 3 cards para ma-show ko sa inyo kung ano yung nangingibabaw na enerhiya. So malinaw na malinaw dito ang kilabot, nakakatakot at hindi maganda mangyayari at mangyayari pa at the end of the year 2025, and then continues yan by 2026 first quarter, mga sariwa pa rin yan. Okay, ito mga nawawala o nakikita dito ang nangingibabaw na enerhiya dito ay ang nakikita natin ay hook. Ibig sabihin, ang mga pinanghihinayangan ng mga taong bayan, kayamanan at mga yaman ng Pilipinas, bumagsak. Ang laking kalugian ang nangyayari sa ating ekonomiya sa lahat ng mga nangyayari sa ilang taon na mula 3 years na lalong naghihirap. Imbes na okay na, lalo pang nahirapan. So, panghihinayang at
pagluluksa ng mga taong bayan at malugod na kalungkutan. Kaya wag po kayo maguluhanan mga kabertudes dahil nakikita dito yung kahinayangan ng mga taong bayan, lahat ng mga tao sa nangyayari dahil sobrang dirty, sobrang dumi, sobrang palpak at sobrang hindi maganda ang nangyayari sa ating bansa. No? Ang daming mga negosyante ang nakikita ko na mawawala at mawawalang tiwala sa ating bansa. So, ang daming transaction or tinatawag natin na kalugian. No? Natatakot ang mga investor na mag-invest sila dito sa ating bansang Pilipinas. So, ito yung makikita nyo rito, napakadami. No? Isang tao lang, pero ang involved, pero ang nagko-control, pero ang sinisisi. Alright. Judgment. This is the higher energy for judgment. Maraming husgahan, nanguhusga, at kanya-kanyang mga judgmental, no? Ang mga tao. Kaya, napakalaki ng problema ng bansang Pilipinas tungkol sa malaking halaga ng kaperahan o kayamanan ng ating bansa. So ito, ang pinakamalaking goal o general function na umiiral sa kaguluhan ang malalaking pera na nawawala. Lalo na sa mga issue ngayon na napapanood nyo, nakikita nyo, na papanood nyo sa iba't ibang platform ng ating social media platform, no? Kaya makikita nyo dito ang super laki ng problema about ang kaguluhan nagmula talaga sa kaperahan o pera or financial. Mga confidential funds, mga budget, any kind of involving yung talagang usap pera, no? Kaya wala. Nasa mga kamay na ng may powers ang malaking halaga ng pera, no? Maaring that is the leader, no? Nasa mga makapangyarihan ang pera ng taong bayan at ng buong bansang Pilipinas. So, did you get the points? Okay, I picked the cards, 7 cards for kung ano na yung mga nangyayari. Okay. So ito, may mga laman tong sasabihin ko sa inyo, but this is the general lang yung mga sasabihin ko, no? Kayo nang bahala magbuo-buo sa isip nyo at magbuo-buo ng mga sangkap ng mga may katotohanan sa inyong mga nasasaksihan at napapanood nyo sa social media platform, na. Kaya wag kayo magugulahanan mga kabertudes dahil unti-unti naman na mapapagtanto nyo rin ang mga ilang katotohanan at siyempre hindi mananaig ang kasinungalingan sa katotohanan at ang kabutihan ay mananaig kesa sa kasamaan. Kaya eto, in general makinig kayong mabuti. Okay, may isa pa rin humahawak ng pag-asa. Unexpected happen, maaaring ito yung mga next president. No? Hindi ako magtutukoy kung sino ang next president, pero ito na nakikita ko, may hawak tayong pag-asa tungkol sa next president. No? That is the family tree, or tinatawag natin na dynasty. No? Ayan ang pinakamalakas ko nakikita, nauubos, nalalagasan ngunit hindi mauubusan. That is the powerful hands from person na nakikita ko na susunod na presidente. No? Kaya wag tayo mawalan ng pag-asa. That is the dynasty. Dynasty yung susunod na presidente, no? Kaya
tingnan natin ang mga susunod na card na sinasabi mahanap at nahanap na rin ang kaliwanagan. Patuloy pa rin naghahanap ng kaliwanagan, kasagutan sa mga katanungan at kaguluhan dyan sa mga senado, mga congressman, mga senate natin na nagkakagulo dyan, maraming pagtatalo. Pilit pa rin, mayroon pa rin mga tao na hinahanap ang tunay na katotohanan at kaliwanagan sa kaguluhang nagaganap dito sa ating bansa. And next card is dahil sa tumatagal ang mga solusyon dahil din sa mga taong lutang at maraming mga bubonics o tinatawag natin syunga-syunga na may mga bayaran, may mga nagpapabayad, may nakikigulo, nakikisawsaw dahil dyan sa mga taong syunga na kaya bumabagal ang sistema ng pagresolba at pag-aayos ng mga problema. Next, patuloy pa rin na tatakbo ang career ng ating bansa, ngunit may isang lalaking bata ang muling tatakbo at lalaban. Hindi ko alam kung sino tong lalaking bata na to na nasa kongreso. Maaring ito ay biglang sumikat at magkaroon ng paghihiganti. Yan. Kayo lang balang mag-isip ha. And next, super stress na ang ating Pangulo dahil ang admin niya or ang kanyang ginagalawan ay may system or may sign na maraming makukulong o makukulong. Maring mauna ang pinakamaliliit pero meron ding mananagot na mas malalaki. Sila ay mga 2, 4, 6, 8, 2, 4, 5, 6, 9 person. Ayan. Abangan nyo yan, 9 person na yan na maaaring may pangalan at makukulong or maapektuhan ng kaguluhan. No? Magkakaroon ng mga patayan, magkakaroon ng mga threat ng mangyayari ngayon. Kaya marami pa rin talaga ang ayaw sumunod sa batas, sa totoong batas at sa tamang batas at walang kinatatakutan sa batas.